Hindi naman bababa sa 20 patay matapos masunog at sumabog ang isang bangka sa Nigeria. At Republican Party binatikos sa pagpili ni US Vice President Kamala Harris ng kanyang pangalawang pangulo. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Hindi bababa sa 20 ang patay matapos masunog ang isang bangka sa isang ilog sa Nigeria. Ayon sa otoridad, patungo sana sa mga coastal communities ang nasabing bangka na may sakay na ilang traders. Noong nakaraang taon, aabot sa 200 ang namatay sa Nigeria dahil sa mga boat accidents, kung saan overcrowding at hindi maayos na maintenance ang pangunahing itinuturong dahilan. Binatikos ng partido ni dating US President Donald Trump ang pagpili ni US Vice President Kamala Harris ng kanyang running mate sa darating na US presidential election sa Nobyembre. Ito ay matapos ang pag-endorso ni Harris kay Minnesota Governor Tim Walz bilang kanyang vice-presidente. Tinawag umanong komunista ng grupo ni Trump ang bansang China na masaya umano sa pag-endorso ng Democratic Party kay Walz at hindi nila nakikita ang mabuting simbolo ng kanyang koneksyon sa China. Sa kabilang banda, iginiit ng partido ni Walz na makatutulong ang koneksyon sa China sa pagpapaunlad ng kanilang bansa. Masayang nagbunyi ang mga Olympic fans mula Africa dahil sa pagkapanalo ng kanilang mga manlalaro sa 2024 Paris Olympics. Mula sa pagbebenta ng mga alahas, mga pagkain, mga tela at sabon na eksklusibong ginawa ng kanilang kapwa African, nagsilbing cultural celebration din ang pagdiriwang. Ayon sa mga negosyante sa African Zone, bukod sa oportunidad na dala ng okasyon, ito'y naghihimok din ng pagkakaisa sa kontinente. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.